Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, yun! Isang magandang umaga pa rin po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Manila. Sama kayong parte ng Kamaynilaan. Kung kayo man ay naghahanap buhay, mga nagmamaneho, sila Kasmot. Yes. Alam mo si Kasmot, isang Lala Move driver, no? Napadaan siya dito sa office natin, pero nahiya siyang umakyat. Ay, huwag kayo mahiya. Kasmot, huwag kayong mahihiya. Kapag nakita nyo kami, diba? ano ba yun? Minsan lang tayo magkita-kita. Nakakaloka, napadaan ka na dito, hindi ka man lang nag-saying hi. Oo. Diba? Next time, pag ganyan, pwede po kayo umakyat na sa third floor po kami ng E-Square Building. Doon sa mga gustong dumalaw, diba? Welcome na welcome naman sa amin kayo. ng donasyon. Ng siomay, ganyan. Hindi po ako. Nagnenegosyo ng siomay. Ng ano lang, kwapaw, ganyan. Kinchay. Nakakaloka yun. Ikaw sobra ka na, ha? Hamak aking pagkatao sa aking bangs. Ay, hindi. Mali. Hoy, mali. Meron ka ba mga gusto batiin? Yung mga nanonood sa atin via our social media platforms. Hello po sa inyong lahat. Diba? Hello po sa lahat ng aking mga kasamahan diyan sa Rotary Club of Makati Circle of Friends, sa pangunguna ni Teacher Nelia. Oo. Ayan, syempre ang aking doktor, ang RJC Dermaglow Aesthetic Center and Dental Clinic, Doc Joan Nieto. Hello, maraming salamat po. Diba? Na nakakaloka to the highest level. Oo nga. Hello pa rin po sa lahat pa din po ng mga nanonood at nakatutok sa atin via TikTok ngayon. Correct. Diba? Hello po sa inyong lahat. Hello, TikTok Naka-live world. tayo sa TikTok. Yes. Hello, TikTok fairness, world. How you like that? Pak. Oo, Pak. diba? O ano na yung chika mo for today's video? Hindi ito talaga magugustuhan, Mare, ng mga ng alingin. Papa driver natin na naka-Mirage ngayong araw na ito taray. sa buong Metro and Mega Manila. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Dahil, Mare, alam mo, aminado naman tayo, marami talagang humahanga dito kay Arnel Pineda. Oo. Pero ang sabi ng ibang netizen... yan ba yung Faithfully? Yes. Taray. Faithfully. Oo. From the ocean. Hindi si Ate Gay yun. Hoy! Pero mistulang nagkalat daw di umano si Arnel Pineda. Saan? Sa Brazil performance niya. Bakit? Dahil Mare, dismayado ang international Filipino singer na si Arnel Pineda sa naging performance niya na naganap sa Rock in Rio Music Festival sa Brazil. Dahil dito, handa raw siyang mag-quit o umalis sa American band na may pangalang Journey kung gugustuhin ng kanyang mga kabanda. So aalis na siya? Kasi Mare, may nagva-viral na video yung performance niya kung saan kumakanta siya ng Don't Stop Believing. Don't Stop Believing. Yun, diba? Ngayon, Mare, dun sa kanta niya, parang hindi na niya naaabot talaga. Yung alin? Yung mga aminado high naman notes? siya, Hindi niya maabot yung mga notes. Ngayon, Mare, aminado naman siya na may mga part talaga or sablay talaga siya sa performance niya. Pero kasi, Hindi Mare, naman siguro nagkalat. Grabe naman yung pagkakalat. hindi, kasi yun ang mga sabi ng ibang netizen. Yun yung terms nila. Maraming basher. Ever since, marami siyang basher. Ayun, pero ngayon, mas malala. Siyempre, diba? yung mga dati pa yun, yung talagang kaidadan niya na medyo bata-bata. Yun talaga. Na halos lumabas lahat ng litid niya. Go, abot ang nota. Pero ngayon, siyempre, di ba, nagkakaedad, diba? Na babago yung timbre. Even ka, diba? For example na lang, bago tayo magtuloy kay Arnel Pineda. Diba? For example na lang, diba, kay Darren Espanto. Diba, nagsimula siya, diba, na talagang mataas yung boses niya. Kasi Mare, puberty age naman. Kaya lang, nung medyo nag-matured na iba na naman. So, syempre, siguro habang nagkakaedad yung tao, yung timbre ng boses, medyo nagbabago. Ayan. Kadalasan nangyayari ito kapag nanganganak, pero kasi lalaki ito. Matatandaan, Mare, na si Arnel Pineda ang pumalit kay Steve Perry bilang frontman ng Journey noong 2008. Correct. At ikinararangal ng buong Pilipino or ng Pilipinas ang nangyari na yon. Pero ang nakakaloka nito, Mare,
mga Pilipino pa mismo ang ibang nang babash kay Arnel at pinagtatawanan siya dun sa naging performance niya. Oh my gosh. Alam Imbis mo, na iangat natin ang ating alam mo, kababayan. yan ang hirap sa ating mga Pinoy, diba? Minsan, nakukutyain natin yung mga kapwa pa natin imbis na i-uplift natin sila. At saka masakit yun bilang sa isang artist, no, na hindi niya magampanan kung ano yung inaasahan sa kanya ng crowd. Truth. Napakaraming tao ang nanonood sa kanya noon. Alam mo yun ang bakit binububo ba siya doon o sa social media na lang? Hindi sa social media na lang. Ang nakakaloka lang dito kasi, Mare, actually ako, hindi ko alam talaga. May mga nagchichismis sa akin yan, pero hindi ko pinapansin. Pero na-confirm ko ito, Mare, dahil nga nakafollow ko sa Facebook page niya kung saan nag-post siya, Mare, ng kapag umabot daw ng 1 million, yung mga nagsasabi na umalis na siya sa journey, aalis daw siya sa journey. Ay, wag naman san. Ayun. Diba? Kasi mentally and emotionally. Eto ako lang suffered already. Bilang ikaw ay international star na din, Arnel. Diba? Hindi mo naman na kailangan ng hindi mo nang kailangan ng opinion ng iba. Kung nagkamali ka, tanggap na ng tao. Yan, you're not perfect. Diba? For very good example. Natin. Si Regine! Regine Velasquez, diba? Na tipong, diba, nung time na yun na namaos siya, na nag-concert siya, na sumablay-sablay yung boses niya dahil sa kanyang karamdaman, diba? Na aminado naman siya that she failed. Pero, nag-comeback siya with, explosive performances na, diba? Yes. Only the songbird can do that. May mga nagsasabi kasi na, Mare, nagkamali ka na nga, nag-self-pity ka pa. Correct, diba? Yung mga ganun. Hindi, siguro lang talaga kasi may pinagdadaanan siguro si Arnel. Maaring ganun. Na hindi natin alam, diba? Na kasi ngayon na lang ulit naging active at nakikita talaga natin, diba? Tapos ibabash pa natin na dapat intindihin muna natin saan nga ba, bakit nga ba matagal siyang nawala. Nagkasakit ba siya? May pinagdaanan ba siya? Mentally ba siya na medyo mentally hindi, stable ba siya ngayon? O baka depressed naman yung tao? Baka kasi, diba? Kasi diba, nabanggit na rin naman natin itong mga nakarang araw na kapag depressed ka, ang daming pwedeng mangyari sa'yo. Kagaya ng nangyari kay yung stress, pwede palang mag-lead into cancer, diba? Kay Doc Willie Ong. Malay naman natin, may mga pinagdadaanan. Si Arnel, hindi naman cancer, pero baka mamaya stress siya, kulang sa tulog. Baka kasi, alam mo yan, may anxiety siya. Tapos nadagdagan pa natin. Hindi po ba na minsan na natin pinalakpakan at talagang, alam mo, naging proud tayo sa kababayan natin? Hindi ba po pwedeng manatili na lang na ganun yun? Yan ang pangit sa ibang tao. Diba? Kapag nagkamali ka, isang pagkakamali mo lang, binubura nila yung magandang alaala o kayo yung mga ginawa mo magaganda. Truthfully. Diba? Yun yung kanta Truthfully. Pero nakikikanta ang crowd kay Arnel nun diba? Kasi marami pa rin na sumusuporta. Kaya to Arnel Pineda, diba? Kung ikaw man alam mo yung makaabot to sa'yo, wag mong pakinggan, wag mong ibase sa 1 million likes, sa 1 million comment para ikaw magbitiw. Kung pangarap mo yan at magiging happy ka, wag mong i-validate yung, alam mo yon, yung sarili mo sa ibang tao dahil ikaw may pinatunayan ka na. At saka valid kung ano ang nararamdaman mo. Kung na-disappoint ka at hindi ka satisfied sa naging performance mo sa Brazil, okay lang yan. Diba? Nandito ang mga kapwa mo Pilipino na nagmamahal sa'yo. Diba? May next show pa ulit. Bawi. Diba? Hindi lang si Miss Regine Velasquez. Even Celine Dion is suffering from illness na alam mo yun, yung boses niya na sumasablay din. Hindi naman totally sablay. Pero yung tipong, yung expectation ng tao, diba, na nobody's perfect. Diba? At saka kung aalis ka sa journey, eto na lang, kung aalis ka sa journey, makakalimutan ba ng tao kung ano yung ano mo? Correct. Kung ano yung naging performance mo? Correct. Hindi pa bumangon ka sa pagkakamali mo. Hindi, tsaka isa pa, nakatatak na yan ng tao na ikaw ang kauna-unahang Pinoy na kinuha ng isang boy group band international, diba? Yes. Para ipalit bilang lead vocalist. Remember, lead vocalist ka ng Journey, Arnel. Hindi ka lang basta backup singer na kung sino man. Hindi ka lead vocalist ng Joring or Gerber. Diba? Sino yun? Georgina. Ay, ganon. Journey ka, Arnel. To Arnel, wag mong masyadong pansinin dahil hindi rin naman matatapos yan dyan. Laging may sasabihin ng mga tao, don't let yourself affect. Tsaka diba nga, kanta mo nga yun, don't stop believing. Diba? Hold on to your
Dreams. Tama ba? Oo, hindi ko alam. Street lights. Don't let go of your dreams. Wala naman yatang ganun yun. Because dreams do come true. Huy, walang ganung lyrics iba na yun. Diba? Dreams do come true. Huy, kay Julian Sanusi ata yan. Diba ba yun? Oo. Diba? Don't Ikaw ba may pwede ka pang... believe in, cause dreams do come true. Oh, ganon. Char-char lang. Hindi ko alam. Minamash up ko sa sarili kong kanta yun. Hello pa rin po sa mga nanonood sa atin sa TikTok. Char-char lang. Diba yun ang umpisa ng Just a Small Town Girl? Ganun siya. Toroy. Sige nga, tapos. Hindi ko na alam yan. Living in the lonely world. Toroy. Took a midnight train going anywhere. Tapos yun na. Don't stop believing. Ever trying to shine. Yun, diba? Basta Arnel, wag kang umalis. Wag kang umalis, diba? Ulitin mo nga ulit yung kanina. Just a small town girl. Toroy. Ladies and gentlemen, Renz Verano. Arnel. Empanada. Empanada. Arnel Empanada. Wow! Kasi di ba yung empanada, malusog yung gano'n? Yang iya ko sa'yo, taong botche Ang bochi at ang empanada. Alam mo kung ako sa'yo, Arnel, huwag ka nagagaganyan na nadadagdagan ng stress ko sa'yo, iho. Kasi kung hindi ka nag-post-post na magkikwit ka, walang ganyang, hindi tuloy ako natawag tuloy ng empanada. Klaka. Wag ka na wag ka na magresento sa Arnel, Hindi, Arnel, wag. Hayaan mo sila, 'di ba? Sabi nga nila, ibig sabihin, sabi nga ng ex-battalion, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga nila, the more na binabash ka, Arnel, wag kang ma-hurt. Ibig sabihin, relevant ka pa, 'di ba? At saka nagkamali ka, naman. 'Di ba? Sinong perfect? Kaya nga. 'Di ba? Gobyerno nga minsan nagkakamali. Palagi. Di ba? Bakit may mga dito? Ang dami mga nagganyan. Palagi! Ayun, diba? Hindi ko sinabi kung anong administrasyon yan. Diba? Wala. Sabi ko lang naman, palagi. Diba? Ano bang tama? Diba? Nakakaloka. Ba't ko ba sinabi kasi yun? Dami nag-react dito. Diba sana dito si Jeremy. Diba Jeremy, dito ka nga. Diba? Iparinig mo nga sa amin kung paano yung kanta ni Arnel Pinedang Faithfully. Diba? Bilis po na. Hindi siya kakanta. Hindi mo ba kaya? Kaya niya. Bini, gano'n. Kaya mo? Mahiwagang salamin. Binigar. Gano'n. Hindi. Binilog. Sa akin pa rin. Sorry. Guys, kung makakapag-brush lang ako ng mukha on air. Pero kayo mga bangga, tingin nyo ba? Kinampanya. Diba? Tingin nyo ba? Si Arnel Pineda. Masarap daw yung mochi. Sorry. Yung? Masarap daw yung mochi. Masarap din naman yung empanada. Love your own. Tama. Empanada ng Ilocos. Tama. I love it. Diba? Lalo yung tostado yung gilid. Masarap yun. Galing mo daw mag-mash up, sabi ni Kasmot Anthony Feria. Ayan, si Kasmot yan. Yan. Dumaan-daan ka dito, Kasmot. Huwag ka mahiya-hiya. Diba? Na nakakaloka. Sabi ni Corazon Lucero, Tita Cora, bagay sa'yo ang walang bangs. Talaga ba? Ito naman po sasabihin ko, bagay po sa'yo, manahimik. Dito na, kinawent mo pa. Hayaan mo na for today. Malay nyo naman bukas. One-sided hair naman siya. Sabi, palitan mo na lang si Arnel, Tita Cora, kung ayaw na niya. Ay, hindi naman ganun ka yun. Ay, grabe ka naman. Hindi mapapalitan ng isang Arnel Pineda. Kung napapagod na siya, ikaw na daw. Magiging yun, hindi the journey. The juring. Ang taray. Iba yun na. Diba?
Ano gagawin mo sa stage? Tumuwad-tuwad, gano'n. Habang kumakanta. Kasi di ba yung mga rockista, ang hiling magtututuan na, don't stop believing, rare! Di ba? Gano'n yun. No? Baboy singer. Hoy, tama na nga ito. Ayoko maging kopyang baboy. Maraming salamat po sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin. Sa ating TikTok, ayan, maraming salamat. Sa Blue App, sa FB, thank you so much. And of course, sa ating Team Replays, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana naman naging good vibes kayo ngayong araw na ito. Hindi ba? Dahil nga, gaya pa rin ang aming sinasabi, di ba? Ito pa rin ay 20% chikahan. 80% ng dugsyohan. Ako po si Kapitana Sisa. At hindi po ako ang may-ari ng Chinese restaurant. Hindi rin ako magtitinda ng boneless na chicken feet. Ay, taray. Dimsum. Oo. At saka pinigang tubo sa Binondo. At ito ang Baklita! So, and we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Hi, Mark Anthony. Ayan ko.